Magandang umaga po sa akin. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Verbena. Patuloy pa rin po nitong binabaybay yung karagatan patungo dito sa area ng Caraga Region. Huli pong namataan yung sentro nito sa layong 205 kilometers east-southeast ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Pakanluran po yung pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour and may kita natin dito sa ating satellite animation na bagamat yung sentro nito ay nandito pa sa karagatan, yung rain bands po nito ay nakaka-apekto na sa malaking bahagi ng Visayas, maging sa areas din ng Mindanao at sa may southern portion ng Southern Luzon. So expect po natin ngayon maging bukas makakaranas po tayo ng mga malalakas na pagulan na dala ni Bagyong Verbena and meron din po mga bugso ng mga malalakas na hangin lalong-lalo na dun sa areas malapit sa center track nito. And bukod din po dito kay Bagyong Verbena, itong shear line na nakakaapekto sa may silangan ng Luzon ay magdudulot din po ng significant or mga malalakas na pagulan, mostly sa malaking bahagi or sa eastern section din ng northern at central Luzon. So malaking bahagi po ng ating bansa yung pinag-iingat natin dahil po lalong-lalo na sa mga pagulan na dulot ng shear line at ng Bagyong Verbena. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis, generally magiging west-northwestward yung pagkilos ni Bagyong Verbena. Ngayon po, nasa karagatan pa yung sentro nito but anytime this afternoon or evening ay magla-landfall ito dito sa area ng Caraga. And then, today until tomorrow ay tatahakin naman po nito itong central portion ng ating bansa or dito sa area ng Visayas patungo dito sa bahagi ng northern Palawan. During the passage po nito ni Bagyong Verbena dito sa bahagi ng northeastern Mindanao and Visayas, nakikita natin ma-maintain nito yung intensity nito o yung category nito as a tropical depression. And kapag po ito ay nandito na sa bahagi ng Sulu Sea or West Philippine Sea, ay mag-i-intensify po ito into a tropical storm. Again, sa ngayon po is malawak yung rain bands na dala nito ni Bagyong Verbena. So muli po expect natin yung mga pag-ulan is kailangan po nating i-highlight dito sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon and also sa area din po ng Mindanao. Kung mapapansin po natin, ikukumpara natin yung intensity naman nito kumpara sa mga nakaraan pong bagyo is hindi po ganun kalakas yung hangin na dala ni Bagyong Verbena. But kailangan pa rin po natin itong i-consider dahil depende pa rin po yung epekto nito sa vulnerability ng mga lugar. Kung saan yung hangin po na dala as a tropical depression, posible pa rin itong magdulot ng mga minimal to minor damages lalong-lalo na doon sa mga structures natin na gawa sa light materials. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. And then, nakita naman po natin by Wednesday morning ay nandito na si Bagyong Verbena sa may West Philippine Sea. So kaugnay po ng hangin na dala nito, meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan kasama na yung Cuyo, Calamian at Cagayancillo Islands. Sa mainland Masbate, maging sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging sa Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur at sa eastern portion ng Misamis Oriental. During the passage po nito ni Bagyong Verbena, most likely yung highest possible wind signal na ikita natin is wind signal number 1 for the area of Visayas and Mindanao. But posible po kapag nag-intensify pa ito into a tropical storm, ay mag-raise po tayo ng wind signal number 2 dito sa may northern Palawan area sa mga susunod po na issuance natin kapag natuloy or nag-intensify pa ito. And bukod po dito, makakaranas din ng mga bugso ng mga malalakas na hangin, yung bahagi po ng Luzon, Visayas, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. And magpapatuloy po yung bugso ng mga malalakas na hangin nito hanggang bukas and by Wednesday. So bukod po dun sa mga areas natin under wind signals, due to amihan yung areas din po ng Luzon, makakaranas din po sila ng mga bugso ng mga malalakas na hangin.
And sa kasalukuyan naman po, ito yung as of 11 a.m. natin na nakataas ng mga heavy rainfall warnings na in-issue ng ating mga PRSD. So sa ngayon po, meron na tayong nakataas na red warning for the area of Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, and Southern Leyte. Samantalang may orange warning naman po for Dinagat Islands, ilang areas ng Surigao del Sur, Cebu, Bohol, maging ilang bahagi din po ng Iloilo. And yung bahagi din po ng Negros Provinces, Siquijor, ilang bahagi ng Agusan del Norte and Agusan del Sur, maging ito ding ilang bahagi pa ng Capiz at Iloilo ay meron na din po tayo nakataas na yellow warning. Ito pong warnings na to ay ito yung sa kasalukuyan na nararanasan ng ating mga kababayan and nag-update po yung ating mga regional offices every 3 hours ukol po sa mga warning na ito. Para naman po sa mga pagulan, ito naman yung ating heavy rainfall outlook. Ito yung 24-hour duration na posible po nating maranasan na dala po ng mga pag-ulan. So today to tomorrow noon, posible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall na dala ni Bagyong Verbena dito sa bahagi ng Eastern Visayas, maging sa Albay, Sorsogon, Masbate, maging sa Cebu, Bohol, Negros Occidental, sa Capiz, Iloilo, maging sa bahagi din ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, dito din sa area ng Agusan, dito rin sa area ng Surigao del Sur. Samantala, for the rest of Visayas naman, maging dito din sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, dito sa bahagi ng Romblon, Occidental Mindoro, Palawan, maging sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Lanao del Norte at Bukidnon, posible naman po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Dulot ito ni Bagyong Verbena. So may kita po natin ngayon hanggang bukas, malaking areas na po o yung buong bahagi na ng Visayas, yung northern part ng Mindanao and yung bahagi din ng southern Luzon, yung makakaranas po ng mga malalakas na pag-ulan. And bukod din po dito, ang shear line magdudulot din ng mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, maging sa area din ng Marinduque at Oriental Mindoro. Samantala, tomorrow noon naman po hanggang Wednesday noon, by this time po si Bagyong Verbena most likely ay nandito na banda sa may Panay Island patungo po dito sa Northern Palawan. So patuloy po yung mga pag-ulan na ating mararanasan, 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Panay Island, maging sa Negros Occidental, Oriental Mindoro at Romblon. Samantala, 50 to 100 naman dito sa ilang areas pa ng Eastern Visayas, maging dito din sa Bicol Region, sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at nalalabing bahagi pa po ng dito sa may Cebu, Bohol, Negros Oriental at sa area din po ng Siquijor. And kasabay po nito kapag po itong si Bagyong Verbena na ay nandito banda sa may bandang Panay Island, is yung shear line din po natin is magiging mas mataas po yung rainfall na idudulot for most parts of northern and central Luzon, maging dito din po sa Metro Manila. So posible po ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Cagayan, Isabela, maging sa Aurora at Quezon. Samantala, 50 to 100 naman sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal at Laguna. So expect po natin ngayon hanggang bukas is malalakas po talaga or mataas po yung volume ng mga pag-ulan na mararanasan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya po makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan natin gawin para po sa ating kaligtasan dahil again, magiging mataas pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na din dun sa mga areas natin na malapit sa ilog, sapa, sa mga bulubunduking lugar kung saan mas prone po sila sa mga flash floods at landslides. While from Wednesday noon naman to Thursday noon, kung saan nasa West Philippine Sea na si Bagyong Verbena, meron pa rin pong 50 to 100 millimeters of rainfall sa area ng Palawan at Occidental Mindoro. At ang shear line naman, patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan, posible yung 100 to 200 sa Cagayan, and 50 to 100 naman sa Apayao, Kalinga, Isabela at Aurora. At sa kasalukuyan po, ang gale warning natin ay nakataas sa area ng Batanes. Ito po ay dulot ng amihan at magiging katamtaman hanggang sa maalo naman po yung lagay ng ating karagatan for the rest of the country.
At para naman po sa additional information, maaari po nating bisitahin itong website na hazardhunter.gerius.gov.ph. Ito po ay para malaman natin din yung ating susceptibility or magkaroon po tayo ng assessment sa ating mga lugar ukol po sa susceptibility nito sa mga flood or sa mga pagbaha po dito sa ating, specifically sa mga lugar po natin, lalong-lalo na ngayon kung meron tayong ina-expect na significant rainfall. Patuloy po tayong mag-antabay sa updates sa ipapalabas ng Pag-asa. Ang susunod na update po natin ay mamayang 2:00 ng hapon. Salamat po, Ms. Grace, ang ating duty forecaster mula sa Weather Division. Ngayon naman po, tumungo tayo sa mga updates naman patungkol sa ating major river basins at monitoring ng ating mga dams. Patungkol pa rin po ito sa bagyong Verbena. Ipe-present po ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydromet Division, Mr. Elmer Caringal. Magandang umaga po sa ating lahat. And ito naman po yung mga dam update natin at saka yung pong ini-issue namin na general advisories and yung pong sa mga flood bulletin sa mga river basin. Una po, yung ating mga minomotor na major dam nga po, ito pong Angat, which is nasa Norsagaray, Bulacan. Ang kanya pong present elevation is 211.67. May bahagya po siyang pagbaba na 0.46, but mataas pa po siya ng 1.67. Sa kanya naman pong normal high water level na 210 meters. And yung pong Angat is continuous po yung pagpapakawala niya ng tubig. So far, meron siyang 3 gauge, 3.5 meters, at meron pong 407 cubic meters per second na pinapalabas. And yun naman pong Ipo, ang kanya pong elevation is 100.95 and may bagya po siyang pagtaas na 0.22 meters but mababa pa rin po siya ng 0.15 sa kanya naman pong normal high water level na 101.10. And continuous pa rin po yung pagpapakawala ng tubig ng Ibo. So far, meron pa rin siyang 3 gauge, 3.54 meters in height, and meron po siyang total discharge na 450 cubic meters per second. And yun pong La Mesa, which is nasa Quezon City, ang kanyang present elevation is 79.54 and may bagya po siyang pagbaba na 0.06 and mababa na po siya ng 0.61. Doon naman po sa kanyang overflow level na 80.15 meters. And yung pong Upper Wawa, ang kanya, which is nasa Rodriguez Rizal, ang kanya pong elevation is 126.61, although tumaas po siya ng 0.42 meters, but mababa pa rin po siya ng 8.39 meters sa kanyang overflow level na 135 meters. And gawa nga po ng Angat Dam ay nagpapakawala, so nagbigay po kami ng ito po yung tawagin namin ay hydrological situationer dito po sa Angat River. So, gawa nga po na meron pong 3 gauge, 3.5 meters. So, binabalaan po namin yung pong mga lugar dito po sa may bandang municipalities of Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Hagonoy, and Paumbong. And yung pong aming warning is to take a precautionary measure and makiantabay po sila sa mga babala ng mga LGU and yung po information galing Pag-asa. And ito naman po yung yung ating Cascades Dam, ito pong Ambuklaw, Bingan, San Roque, which is nasa Benguet. Ambuklaw, ang kanya pong elevation is 750.94, although may bagya po siyang pagbaba ng 0.10 and mababa na po siya ng 1.06 meters, sa kanya naman pong normal high water na 752, continuous pa rin po yung pagbabawas nila ng tubig. And meron pa po silang 1 gate, 0.3 meters, and may total discharge po ng 60.16 cubic meters per second. And ito naman po yung sumasalo or pinupunta ng tubig na nanggagaling sa Ambuklaw, dito nga po sa may Itugan, Benguet, ito po yung Binga. Ang kanya pong elevation is 573.69, bumaba po siya ng 0.16 meters, and mababa na rin po siya ng 1.31 meters. But still, meron pa rin po silang nakabukas na 1 gate, 0.3 meters in height, and meron po silang total discharge na 68.55 cubic meters per second. And ito po yung pinaka-downstream, ito pong San Roque, which is nasa may San Manuel, Pangasinan. Dito po pumupunta yung tubig ng Amuklan Binga and nakapalo po ito
sa Agno River Basin. And yung elevation po ng San Roque is 280.05. May bagya po siyang pagtaas na 0.13 meters. So, mababa, below 0.05. Sa kanya naman pong normal high water level na 280. And ito rin po yung situationer na inisyu namin dito sa Agno River dahil nga po nakabukas po ang Ambuklaw and Binga. Ito po yung areas likely to be affected dito po sa downstream ng Ambuklaw. Ito pong barangay Ambuklaw sa may Bocos, Benguet. And sa downstream naman po ng Binga, yung pong dalawang barangay doon na lagi din namin inaabisuhan basta nagpapakawala po itong dalawang dam. Ito pong barangay Dalupirip and Tunugdan. And yung pong aming warning, although medyo maliit po yung tubig na inilalabas, so maging handa rin po sila just in case na biglang tumas din po yung kanilang yung tubig o yung kailugan sa downstream ng Binga and Ambuklaw. And ang ano po namin is to take precautionary measure always. And ito naman po yung sa may Pantabangan Dam, which is nasa may Nueva Ecija. Ang kanya pong present elevation is 215.98, although may bagay siyang pagbaba na 0.02, and mababa pa rin po siya ng 5.02 to reach the normal line na 221 meters. Yung pong aming estimated rainfall para po ma-reach yung 221 meters is 75 millimeters of rainfall. And yung Magat Dam, ito po yung nasa may Ramon Isabela, ang kanya pong elevation was 187.14, may bagya po siyang pagtaas na 0.04 and mababa pa rin po siya ng 5.86 sa kanyang normal high water level na 193. And still nakabukas pa rin po ng 1 gate, 1 meters ang Magat, and meron po siyang total discharge na 292.97 meters. And Caliraya 287.90, may bagya po siyang pagbaba na 0.09. And gawa rin po na ang Magat Dam is nakapaloob sa Magat River, so meron po rin kaming ini-issue na hydrological situationer sa Magat River. And ito naman po yung areas likely to be affected. Ito po sa downstream ng Magat. Ito po ng Magat Dam. Ito pong municipalities sa Isabela. Ito pong Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, and Gamo. And sa may banda pong Ipugaw o yung Alfonso Lista. And ang aming pong warning is to be alert for possible flash flood. Medyo malayo-layo, mahaba-haba na rin po itong pagpapakawala ng Magat kasi nga po medyo affected sila nung unang system na bukod kay Uwan, shear line. And ito naman po yung aming ini-issue mga advisories. Ini-issue po namin to tuwing 6 a.m. Ang issue 1 po namin kanina is for flood alert. Ito pong Region 7, Central Visayas, Region 8, Eastern Visayas, and Region 10, Northern Mindanao, to be alert for possible flash flood and landslide. And ito naman po yung sa flood monitoring namin, yung CAR, Cordillera Administrative Region, Region 2, Cagayan Valley, Region 3, Central Luzon, Region 4A, Calabarzon, 4B, Mimaropa, Region 5, Bicol Region, Region 6, Western Visayas, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 11, Davao Region, Region 13, Caraga, and BARM. And advice namin is to take precautionary measure. And yung nag-issue na rin po kami, ang Cagayan River Basin, gawa nga po na medyo maulan doon yung nakaraan, and nagpapakawala rin nga po itong Magat. And yung pong Cagayan River Basin, mayroon na pong siyam na flood bulletin na issue. And ang kanilang pong 5 a.m. issuance, ang sunod po niyang update is pamaya pong 5 p.m. And also ito pong Agusan River Basin, medyo nahagip po ito ito nga si Tropical Depression na si Berbana. Yes. And nag-issue na po yung advisory ang Agusan River, and 24 hours yung validity niya. So nag-issue siya kahapon ng hapon, kahapon ng hapon, and yung pong next issuance is mamaya po ng alas 6 din. So, yun lamang po, and marami pong salamat. Sino ngayon? Berbana.
Salamat po, Sir Elmer, ang ating duty hydrologist from the Hydromet Division. Ang pangalawang parte naman po ng ating press conference ay ang question and answer na session. Pero bago po iyon, nais ko muna pong i-acknowledge ang presence ng ating key officials ng DOST Pag-asa on behalf of our Administrator Dr. Nathaniel T. Servando, ang Weather Services Chief ng Weather Division, si Engineer Juanito Galang, at ang Assistant Weather Services Chief naman ng Hydromet Division, si Ms. Sheila Schneider. Nais rin po nating pasalamatan ang ating mga media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipamigay o maipahatid sa ating mga kababayan ang mga impormasyon at updates mula sa DOST Pag-asa. Ang team po ni Mr. Ariel Rojas ng ABS-CBN at ang team ng Manila Standard at Manila Times. Yan. At umpisahan na po natin ang ating Q&A part ng press conference. Pakibanggit po ang inyong pangalan. And if posible po kung kanino po ninyo pinapatungkol ang inyong katanungan. And then kung may katanungan po ang ating mga kababayan sa ating social media platforms, maaari rin po ninyong i-type ang inyong questions sa comment section at susubukan po natin itong sagutin later. Maaari na po tayo mag-umpisa. May questions po tayo sa ating media room? Yes po. Good morning po, Ariel Rojas from ABS-CBN News. Sir, question po kasi concern para sa mga taga-Visayas, yung mga nagrabihan nung nagdaang bagyong Tino. Naipakita naman kanina no, na aabot hanggang intense rainfall yung ulan, aabot ng 200 millimeters yung ulan. Pero baka pwede nating bigyan po sila ng senaryo kung anong i-expect, lalo yung mga taga Cebu at Negros, since yun po yung parang recurring na question nila na hindi mahangin pero grabe yung ulan. So gaano kagrabing ulan and are they gonna expect parang the same impacts doon sa binuhos na ulan na nagdaang bagyong Tino? Si Ms. Grace po ang sasagot. For the areas po nung sa Visayas, mostly dun sa may Negros part then no, expect po natin malalakas po yung mga pagulan. Possible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall for today and tomorrow po. So expect po natin kung i-compare po dun sa mga nakaraang araw, ay nakaraang bagyo na dumaan, mostly halos same po yung volume or medyo mas mataas man po yung mga nakaraang bagyo, but since yung vulnerability po ng areas, kailangan po nating i-assess yun kung malapit din po tayo lalo sa ilog, sa sapa, dun sa mga bulubundukin po na lugar, is kailangan po nating ma-assess yun dahil din po dun mas natin malalaman yung magiging impact, lalong-lalo na yung mga areas po na yun ay prone din dun sa mga flash flood saka landslides. Hello, dagdagan ko lang siguro if I may add, yung mas matataas yung ulan doon sa mga bulubunduking lugar. Kaya yung pinapakita natin kanina na hanggang 200 mm, yun ay generally doon sa mga nabanggit na lugar. Pero expect natin doon sa mga mountainous areas, mas matataas ang paulan doon. So eventually, bababa din yun. Yun ang paghandaan natin na epekto. So dapat po ay ready yung mga LGUs na yon for almost the same impact nung binuhos na ulan nung nagdaang bagyong Tino. Tama po, mas maganda na po na paghandaan natin yung mga posibleng malalakas na impact dulot ng mga pag-ulan naman. Thank you, sir. Yung next question ko po is para naman po sa Cagayan Valley, no? Since ilang araw na pong nakatutok doon yung kaulapan ng shear line at may mga pagbaha na po, may mga landslides na rin sa Northern Luzon. Mas lalakas po ba, mas grabe ba yung mga pag-ulan doon sa Northern Luzon? Ano pong dapat nilang gawin? Kung mapansin natin kanina sa presentation ni Ms. Grace, kahit na nandito na sa may West Philippine Sea ang bagyong si Verbena, meron pa rin nasa orange sa rainfall, makikita natin sa may Cagayan Valley. Yun ay dulot nung shear line pa rin at nagkakaroon ng interaction sa outer spiral ng bagyong si Verbena. Kaya patuloy na maghanda pa rin yung mga kababayan natin sa may Cagayan Valley area. And lastly po, dito naman sa Metro Manila, ano ang i-expect? Kailan magsisimula yung mga pag-ulan, lalo yung malalakas na ulan, ano po yung magiging impact and hanggang kailan po magiging maulan sa Metro Manila?
Dito naman po for the area of Metro Manila, pati yung nearby areas natin no, sa Calabarzon, saka sa Central Luzon. Expect po natin tomorrow is nandun po yung mga pag-ulan natin, dala ng shear line. This is the time yung kapag yung si Bagyong Verbena is mostly nandun na sa may central part ng Visayas, doon na din po magiging mas mataas or enhance yung precipitation natin due to shear line. So expect po natin from tomorrow most likely magsisimula po ng hapon yung mas malalakas po ng mga pag-ulan, but then sa umaga may mga light to moderate na po to at times heavy rain. So again, tomorrow po hanggang Wednesday morning most likely dun po yung pinaka-peak ng mga pag-ulan for dito po sa area ng Metro Manila saka sa mga kalapit po na areas nun. Salamat po, Ms. Grace and Sir Jude. May iba pa pong katanungan mula sa media room? Paglilinaw? Wala na po ay subukan po nating sagutin yung mga katanungan mula naman sa Facebook live po natin, no? So, unang katanungan ay, posible po ba ang paglakas ng Bagyong Verbena? Ang kasagutan po, maaari magmula kay Ms. Grace. Salamat po, Ms. Grace. Kung posible daw po ba ang paglakas ng Bagyong Verbena sa darating na araw? So makikita po natin dito sa ating latest forecast track. Sa mga susunod po na oras or araw, most likely habang tinatawid niya po itong area ng Visayas, within tropical depression po siya. For now, posible yung slightly na mag-intensify siya bago mag-landfall dito sa May Caraga. But kahit po mag-intensify siya within tropical depression category pa rin. And then pagdating naman niya dito sa Sulusi, most likely po yan between ng tanghali ng Tuesday or bukas ng tanghali hanggang gabi, possible pa rin po na mag-intensify siya into a tropical storm kapag nandito na po siya banda sa northern Palawan.